Good morning mga ka-gangs! Today is Friday and it's a holiday here sa South Cotabato because ngayon talaga po ang anniversary or the Tinalak Day. So, however, punta po tayo ng Davao because meron tayong parang sort of reunion doon with my kabatchmates sa college. So, mag-hi lang po kami and say hi. Morning, good morning, good morning. So, good morning daw guys. So, happy Friday once again. And, ayan, papunta pa po kami ng downtown for some errands. And then after that, diretso na po kami ng Davao. So, wish us luck. See you again later. Alright mga kagengs, maayong gabi. So nasa Davao na po tayo ngayon and nandito po tayo sa bahay ng aking sister-in-law. So ngayon po ay magluluto tayo ng isang masarap na ulam and I think favorite din po ng lahat. It's actually sa siya de dabong na nilagyan ng pork na giniling. Dabong is a bamboo shoot. So, yan yung lulutuin natin. And for sure, marami pong gusto rin yung ganitong ulam. So, ipapakita ko lang muna guys kung ano yung ating mga ingredients. Okay, by the way, naglaga muna tayo ng bamboo shoot or yung ating dabong. Or sa Ilonggo is tambo. So, ilalaga muna natin siya. And then, after that, igigisa natin siya with onion and garlic. And of course, our panghalo na pork. So, make sure din na meron tayong ganitong black pepper powder. Kasi, ito yung nagpapasarap. So, ayan yung ating lulutuin ngayong gabi. And, magsaslice din ako ng ginger kasi masarap din ito pag may ginger. By the way guys, naka-encounter na po ba kayo nitong biskotso na to? Talagang super masarap siya and it's really hindi siya yung matigas na biskotso. Kaya nagustuhan ko siya. So, baka magkaroon kayo ng chance na makakita ng ganito. Masarap siya. I recommend it. And dito po sa bahay ng aking sister-in-law, meron silang aquarium. Nindot di ay no, pag naakay nga ni sa house, kay ka nang makawala siyang stress. So, bisa maglingkod na lang ka di-ari, then, you know, you just watch the fishes na lumalangoy. So, yan siya yung kanilang parang libangan dito. Lalong-lalo na meron kaming pamangkin na around 67 years old. So, ito yung kanyang pinaglilibangan. So, nakakawala siya ng stress. Okay, nandoon sila sa loob. Ayan, say hi guys! Hi! Ayan sila, oh. Hoy, baby, bakit ka nandyan sa window? Ayan. So, gumagawa sila ng mga bracelets. Kasi nga order namin. So, ibibenta nyo daw ng tag 20 pesos per bracelet. Okay, so, see you for a while, gangs. Kasi magluluto muna ako. Alright, so, nag-fry na po tayo. So, dapat maraming garlic, guys. I don't know kung pareha tayo sa pagluluto, but me, I believe talaga na mas masarap yung menu pag maraming garlic or marami siyang mga spices. Like, pag meron kang onions, so dapat maraming onions. And then, so dapat i-caramelize talaga muna yung garlic. Perfect. So, after na medyo brown na yung garlic, ilalagay na natin. Alright, ilalagay na natin yung onion. Yung iba, pinasabay nila yung onion at saka yung garlic. But for me, hindi dapat sila makasabay. Nauuna talaga yung garlic for me.
And then yung onion guys, dapat translucent na siya. Diyan mo malalaman na nagka-caramelize na yung onion. Ayan. Ganyan talaga dapat. Dapat marami. And then, yung ginger din, ipa-fry din siya para mas lalabas yung kanyang flavor. And, by the way, yung ginger, dapat bago mo siya i-slice, dapat, pipigain mo muna siya. Yung ginger. Para mas lumabas yung flavor niya sa niluluto mo, of course. And then next, of course, ilalagay na natin ang pork. Ako, pag mga gisa-gisa, like mga nilalagay sa gulay, dapat marami pa rin po yung pork. Sandali lang, hanap tayo ng password. Ito yung cute. So, ayan. Dapat ginigisa ng maayos kasi pork guys, hindi siya naluluto. I mean, dapat talaga siyang lutuin na maayos ang pork. Hindi siya kagaya ng beef na meron parang medium rare, things like that. So, dapat sa pork, lutong-luto talaga siya yung meat mo. Ganyan siya. And by the way, ang ginawa ko kasi sa aking dabong is na siya, naka-boil. So, kailangan, at saka may salt na po yun pag-boil ko sa kanya. So, kailangan, hindi na tayo masyadong maglalagay ng salt. So, careful lang sa paglalagay ng salt. And then, sabihin mo lang ako ito. So, lalagyan natin siya ng konting salt. But right after na medyo luto na po yung ating pork. Dapat medyo luto na. So, tingnan natin, meron pa pong mga red meat. So, kailangan, wala na pong red dyan. So, lahat dapat equal na yung pagkaluto. Then, and that's the time that you put some salt. So, dito sa bahay ng sister-in-law ko, they're using the pink salt. Ayan, pink salt. Okay. So, just a few or a little bit of salt lang. Then, of course, hahalu-haluin. And then, maglalagay din tayo ng pepper. Ayan. Okay, so, ayan lang guys. Ayan, dapat talaga black pepper kasi mas matapang yung black pepper. And then, dapat may brand. I'm sorry pero dapat may brand yung pepper. Kasi pag white pepper lang or yung pepper lang dun sa kanto, yung napansin nyo, yung parang nasa refill na pepper, hindi siya masyadong ma-flavor. At saka malalaman nyo kung masarap yung pepper or effective siya. Or effective siya pag paglagay mo para kang aatching. Kasi nga matapang yung pepper. Ayan. So maya paglagay natin ng gulay dito guys, maglalagay ulit tayo ng seasoning. So yan na muna siya, and then since okay na yung pork, ilalagay na rin natin yung ating dabong na masarap.
So, kailangan maraming meat para mas masarap. Konti lang yung dabong, guys. But, dalawa na ito. Dalawang bamboo shoots na yan. So, hindi pala siya marami. Kasi, yung ikakat mo lang at saka yung magagamit mo sa bamboo shoot is yung end part. Yung meat part niya parang nasa dulo kasi. So, lahat yon yung parang cone niya, God. Parang siyang cone cover. Yun siya. Hindi yun siya pwedeng halo. So, just the meat. The meat of the bamboo shoot. So, ayan. Yung iba, gumagamit ng pinikpik na peppercorn. Peppercorn seeds. Pero ako, okay na sa akin yung pepper powder. Okay na ako doon. Basta may brand lang. Kasi pag wala, hindi yun tatalab sa niluluto mo. By the way, again, careful ako sa paglalagay ng salt. Kasi itong aking dabong, when I boiled it, meron na siyang salt. So, hindi na masyadong maglalagay ng salt. Yung iba, naglalagay ng toyo. Kasi nga parang adobong tawag niyan, bamboo shoot or dabong. Pero sa akin, okay na ako sa salt and pepper, guys. And of course, some flavoring. Okay, so, hahalo-haluin mo siya. And then, hayaan mo na munang lumabas yung flavor ng bamboo shoot with the meat. And then, of course, tatakpan mo siya. Sandali lang. Ay? Sandali lang. Hanap tayo ng bitin. Lang. Okay, so wala tayong pangtakip, guys. Ito lang. So, ayan. So, patakpan mo muna and then hihinaan mo yung apoy. Okay, so babalikan na natin later. Alright, mga kagangs. Ito na po ang itsura ng ating paklay na dabong with giniling. Ayan, masarap na siya and nag-dry talaga siya. Ito ang pinakamasarap na dabong with giniling na pork. Ayan, so yan ang finished product, guys. So kakainin na namin. So let's enjoy our dinner. Hi mga ka-gangs. So gabi na po dito ngayon ng Friday. And excited na po tayo tomorrow because bukas na po kami magkikita-kita na aking mga batchmates sa college and mga 20 years na ata kami hindi nagkikita-kita, guys. So for sure marami kami mapapag-usapan, chika here, chika there and everywhere. Pero syempre ang pinakamaganda dyan is yung magkakamustahan kayo kung ano na yung mga magagandang nangyari sa ating mga buhay-buhay after those number of years. Noong mga ano pa lang kami, yung mga wala pa kami masyadong alam. Hindi, yung hindi pa kami masyadong mature. Syempre sa college namin ng mga days, medyo ano pa kami yan, medyo ang mga hilig pa namin noon are all about yung mga napapag-aralan, yung natutunan sa school, ganon. Pero ngayon, syempre marami na kami mapag-uusapan na hindi lamang about school for sure. So yung mga career na namin right after college, ano na ba yung mga nangyayari sa amin, and ano ba yung mga successes at saka yung mga funny things that we can talk about. So excited ako bukas. And for sure, it's gonna be fun and it's gonna be meaningful for every one of us. So tingnan natin bukas kung ano yung pwede natin maisali sa ating vlog para lang ma-share ko lang po. So yun yung pinaka yung pinaka purpose namin bakit kami pumunta dito. And aside from that, of course, magkita-kits ng aking mga in-laws because we regularly talaga visit them naman here sa Davao, or sila din po pumupunta sa amin doon sa Coronadal. So yun na po muna ngayon, guys, sa gabing ito, and I hope everyone enjoy the weekend and
Sana marami tayong magagawang magaganda. And yun lang, masaya lang, happy lang. So that's how we look at life, treat life, enjoy life. So that's it for today and for this weekend. See you again in our next vlog. Bye for now. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes, yeah, that's all we need. And we ain't gonna worry. Good morning mga kagangs. Today is Sunday and we're going home na to Marbel from Davao. And medyo pagawang ang auntie guys because grabe jud ang cheka kagabi is ako mga batchmates and hi sa ilatanan. And it was really a very nice na pagkita-kita na mo, and for me it takes that kind of memory para you know mabalance ang ato niya life as dapat ginarinupod na to ang aton band sa aton niya mga you know mga friends itong bata pata, itong college pata. So that's actually one of the good things that we have this weekend here in Davao. So we're going home na guys, and definitely back to normal life, back to Marbel, and yun lang for now. And I can say na we would like to have the same pagkita-kita or reunion again, maybe before December daw. So yun lang po for now, and happy weekend once again.